Tinatayang nasa 35 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na pera at alahas mula sa tatlong establishment ng isang mall sa Ozamen City, Misamis Occidental. Nung una, palaisipan sa Ozamen City Police kung papaanong nagawang pagnakawan ang dalawang jewelry shop at isang ATM machine ng nakasaradong mall. Chief, nakita namin sa CR. Posibleng inside job to. I-lockdown muna natin ang mall, baka nandito pa yung magnanakaw. Sige po. Patingin na rin po ng CCTV nyo. Hanggang isang butas sa sahig ng food court ang natagpuan ng mga pulis. Ngayon lang daw din na nakita to, sir. Wala pa daw to kahapon eh. Ipapasok tayo ng tao dyan para alam natin kung saan ang lusot. Yes, sir. Tatawag ako ng backup mamaya. Sa pagsisimula ng kanilang investigasyon, isang closed-circuit television o CCTV ang ibinigay sa kanila ng isa sa mga niloobang jewelry shop. Sa video, makikita ang tatlong taong nakabonet na nanloob sa tindahan ng alahas. Yung 3:25 po, na po sila nag-iilaw ng ganun. Binasag na nila yung glass. Yung 3:30, nakapasok na po sila. Nakapipi, nakabonet, tsaka nakaglove. Hanggang doon na po yung ng video ng CCTV. Ang isa sa tatlong suspect na gawang abutin at ipaling sa ibang direksyon ang CCTV camera. Inikot nila yung angle ng CCTV para hindi sila makuha. Noong una, blanco ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng tatlo. Sunod na inimbestigahan ang butas sa sahig ng food court. Binaybay kung saan ang dulo ng butas. Sa cellphone video na kuha ng mga pulis, dalawang lalaki ang pinasubok nilang pababain sa butas sa sahig para baybayin ang pinagmulan ng hukay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang dalawa sa butas ng kanal na nasa labas lang ng mall. Tapos na-confirm natin na kaya talagang pasukin ng tao yung butas. Sinundan pa ng mga pulis kung saan patungo ang butas. Hanggang isang bakanteng lote ang kanilang natuntun. Ang bakanteng lote patungo sa isang peryahan. Dito na nagsimulang imbestigahan ng mga pulis ang mga tauhan ng perya. Nakausap nila ang mismong namamahala sa lugar. Ano yan, sir? May alam ko kayo sa butas na nakita namin malapit dito. Butas? Wala kaming ginagalaw dyan. Baka yung mga tauhan nyo, may nakakaalam. Wala ba kayong kakaibang napansin? Nagkaroon sila ng party. Sabi doon sa parang manager nila, ito yung mga tao na nawala bandang 12 o'clock midnight na hindi na nila nakasama. And hindi na niya ma-account kung saan ito pumunta dahil hindi nag-join sa kanila. Nung bandang alauna, napapansin na lang namin na nawawala ang ibang sa amin. Sa puntong yun, lalong lumakas ang kutob ng mga pulis sa mga taong posibleng sangkot sa pagnanakaw. Around 50, so naging 6 na lang yung persons of interest namin na sinabing wala doon. Yan, si Eric! Hoy, Eric! Nagari to! Kalaunan, nakausap ng mga pulis si alias Eric, ang isa sa mga nagkatrabaho sa perya na kabilang sa persons of interest. Unang sumalang sa pagtatanong ng mga pulis ang isa sa mga persons of interest na si alias Eric. Kapansin-pansin daw noon ang pagiging balisa ng lalaki. Hindi na mapakali, namumutla na, tapos actually nagsishake ito. Yung kamay niya at yung paa niya nagsishake. Matatandaang ilang ebidensya ang natagpuan ng mga pulis sa mall, kabilang ang isang hacksaw blade. Anong nangyari dyan sa daliri mo? Mukhang sariwa pa yan, ha? Wala ho. Sumabit na sa paglalagari. Kaya naman, nang mapansin nilang may sugat sa daliri si Eric, lumakas ang kutob nilang posibleng sangkot sa nangyaring nakawan
ang lalaki. May na-recover kasi kami na hacksaw blade na walang handle. Kung matagal yung paglalagari mo sa bakal, magkakaroon talaga ng mga scratches yung daliri. Naiihinaw ako. Baka pwede pong mag-jingle muna. Okay, sige. Noong una, todo tanggi raw si Eric na may kinalaman siya sa nangyaring nakawan sa mall. Eh, bakit ka tumatakas? Yung totoo, ano ba talaga alam mo? Nang usisain ang isa sa persons of interest sa pagdinakaw sa mall na si alias Eric, pumayag siyang makipagtulungan sa mga pulis. Itinuro ni Eric kung sino ang iba pa niyang mga nakasama sa panluloob. Si Dodi tsaka si Hector. Pati po si Totoy. Sino ba? Si Kokoy po. Pinangalanan niya si alias Kokoy bilang leader ng kanilang grupo na siyang nagplano raw ng pagnanakaw. Kasama rin sina alias Joji, alias Dodi, alias Totoy, at alias Hector. Walang tataka sa inyo ha! Alistado kayo! Kaya naman agad tinugis at dinakip ng mga pulis ang 5 pang tauhan ng peryahan. Paano nga ba nila isinagawa ang pagkakaaresto ng 5 suspect kabilang sina alias Kokoy, alias Joji, alias Dodi, alias Totoy at alias Hector? Sinampahan sila ng kasong robbery habang si alias Eric tumayong saksi sa kaso ayon sa mga pulis. Ngayon, andito pa sila sa detention cell ng Sami City Police Station waiting for i-committed order sa court para ma-commit na sila sa BGMP. Sinubukan namin kunan ng panig ang 3 commercial establishment pero tumagi na silang magsalita. Isa lang sa 3 mga biktima ang nagsampa ng kaso laban sa grupo. Nagpaunlak namang magpa-interview ang tumayong leader ng grupo na si alias Kokoy. Sinabi po nila nga, gusto mo ng pera? Sige, kami bahala. Tapos po, need ko po ng pera noon. Yun pa lang trabaho nila. Kaya sumama na rin po ako. Po, nagsisisi po kami. Bakit kami sumama sa kanila? Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pagkakilanlan ng 3 lalaki na itinuro na nagtakbo sa mga pera at alahas, maging sa mastermind ng pagnanakaw. Yun ang tinatrabaho namin ngayon, ma'am. We are not stopping our investigation until ma-apprehend namin yung items.